Sunog ang gumising sa mga taga-Sampaloc, Maynila kanina pong madaling araw na tumupok sa bahay ng nasa 300 pamilya. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ngayong Enero, mahigit 500 na ang naitalang insidente ng sunog sa Pilipinas. Halos 100 po dyan ay dito sa Metro Manila. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng Barangay 458 sa Sampaloc, Maynila kaninang pasado alas 5 ng madaling araw. Pahirapan para sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy na tumupok sa mga kabahayan sa Sulucan Street. Ang sunog agad itinaas sa first alarm na umabot pa sa fourth alarm pasado alas 5:30. Ibig sabihin, hindi bababa sa 16 na fire trucks ang kailangang rumisponde. Kanya-kanyang diskarte sa paghakot ng mga gamit ang mga residente. Ang ilan, halos walang nabitbit kundi ang kanilang mga sarili at kaanak. Sa likod po ng bahay, pagising na po kami noon dahil papasok yung mga anak. Pag-chili po namin sa bintana, nasa likod na po ng bahay namin mismo. Kaya wala na po kami talaga naisalba lahat. Kaya pinagbaba ko na po yung mga anak ko. Mga gamit na naipon namin, naipon ko kasi single mother po. Ayon sa barangay officials, kandila ang pinagmula ng apoy. Meron pong bata na lumabas at meron din nakakita sa kanya na nasusunog na yung bahay nila, hindi pa siya nagsasalita. So, siyempre, pag tingin namin sa mga bintana namin, wala na talaga, malaki na yung apoy. So, wala po kami talagang nasurvive. Sa tala ng BFP, humigit kumulang 100 bahay ang natupok ng apoy at 300 pamilya o 1,000 individual ang apektado. Isang babae raw ang nagtamo ng injury matapos tumalon mula sa ikatlong palapag ng kanyang bahay papalayo sa apoy. Ito yung residential area na natupok ng apoy. Yung ilan sa mga residente dyan, yung kanilang bahay nakatayo sa ikatlong palapag na tuluyan na lang bumagsak. Yung yero dyan na nakikita ninyo, yero na lang ng mga bahay sa ikalawang palapag. Yung lugar po is consists po ng mga informal settlers. So yung pong mga bahay po nila is mostly po talaga gawa sa mga light materials na which is alam naman po natin na talaga pong mabilis magliyab. Sabi ng BFP, nasa 750,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. EJ Gomez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nagka-landslide po sa ilang bahagi ng bansa sa gitna ng maulang panahon. Sa Santa Magdalena, Sorsogon, humambalang sa kalsada ang gumuhong bahagi ng bundok. Parte po yan ng Ubac Quarry Site na dati ng pinangyarihan ng landslide. Maraming sasakyan ang hindi nakadaan at naabala. Ang ilang residente na na-stranded pilit na tinawid ang bulto-bultong lupa. Ang magandang balita po ay natapos naman ang clearing operation sa lugar bago magdilim kahapon. May landslide din sa Barangay Bugis, San Jose Abad Santos, Davao Occidental. Agad inabisuhan ng local officials ang mga motorista na iwasan muna ang lugar. Ang sabi po ng Pag-asa, ang pag-ulan sa Davao Occidental at ilan pang bahagi ng Visayas at Mindanao ay epekto ng easterlies. Shearline naman sa Sorsogon at ilan pang nasa eastern section ng Luzon. Sa mga susunod na oras, makararanas ng katamtaman hanggang sa malalakas na ulan ang Cagayan at Isabela. Uulanin din ang ilan pang bahagi ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ngayong Huwebes na itala po sa La Trinidad, Benguet ang 15.2 degrees Celsius na minimum temperature. 15.6 degrees Celsius sa Baguio City, habang 22.8 degrees Celsius naman sa Quezon City. 2 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island sa loob ng 24 oras. Ayon sa PBOX, alas 10 kagabi, naitala ang unang pagbuga. Kaninang alas 3 hanggang alas 5 ng umaga naman ang ikalawa. Tumagal po yan ng 14 hanggang 22 minuto. May naitala ring 13 volcanic earthquakes at ibinugang mahigit 3,000 tonelada ng asupre. Nananatili ang bulkan sa Alert Level 3. Sa ngayon, nakaantabay na ang Task Force Canlaon sakaling itaas sa Alert Level 4 ang status ng bulkan. Mula 6 kilometers, gagawin ng 10 kilometers ang permanent danger zone roon.
Pinaghahandaan din ang posibilidad na ilikas ang dagdag 10,000 pamilya sa Negros Occidental. Plano ng La Casellana, LGU na humingi ng dagdag na pondo sa national government para masuportahan ang inaasahang paglobo ng mga residente sa evacuation centers. 116 days bago po ang eleksyon 2025, 85 na ang mga nahuling lumabag sa election gun ban. Batay sa monitoring ng PNP, karamihan po ay may mga sibilyan. Meron ding nahuling 3 security guard, isang tauhan ng Bureau of Corrections, isang appointed government official at 2 sundalong naka-off duty. 86 na armas naman ang nakumpiska ng pulisya. Ngayong umiiral po ang gun ban, bawal magdala ng baril at armas kahit registered yan at may license to carry firearms outside of residence. Kailangang may aprobadong gun ban exemption mula sa Commission on Elections para hindi hulihin. Commuter o motorista man, napeperwisyo dahil po sa bigat na traffic sa Metro Manila. Batay sa isang pag-aaral, 2 lungsod sa NCR ang kabilang sa listahan ng mga pinakamabagal ang usad ng traffic sa buong mundo. Balitang hatid ni James Agustin. Galing Malabon ang factory worker na si Ricardo. Mula sa monumento sa Caloocan, 2 sakay pa siya para makarating sa kanyang trabaho sa Parañaque. Umaabot daw ng 2.5 oras ang ginugugol niya sa biyahe dahil sa traffic. Papasok pa lang yan. Ang hirap. Ang hirap talaga po ano. Kasi sabit ka lang sa traffic pa lang eh. Ang lasay ang out mo, lasay eh. Nakarating ka ng habang oras ng ano mo sa traffic. Halos 1 oras din ang biyahe ng maintenance personnel na si Mario mula sa Malabon papuntang Maynila. Kaya araw-araw maaga siyang gumigising para hindi maipit sa traffic. Mahirap din pero tiis lang sa biyahe kasi para sa pamilya lang. Mahirap din kasi traffic eh. Lalo mga alas 6 ng hapon, siyempre uwian. Traffic talaga. Dati talaga 1 oras, ganun. Basta hindi mawala sa 1 oras yung biyahe. Tila wala nang araw pinipiling oras ang traffic. Lalong ramdam yan ng mga driver ng pampublikong sasakyan. Sobra po. Kung tutusin, wala naman 15 minutes yan. Inaabot ng lalo na sa hapon. Inaabot ng may 1 oras pa, minsan 2 oras pa. Dito naman sa biyahe namin medyo lang naman, hindi namang masyado matraffic. Traffic lang yung ginagawa sa sangandaan. Sa 2024 Traffic Index na inilabas ng TomTom, isang Dutch Navigation and Digital Mapping Group, ika-26 ang Caloocan sa may pinakamabagal na travel time sa 500 syudad sa buong mundo na kabilang sa pag-aaral. Tumatagal daw ng 30 minutes at 44 seconds para makausad ang sasakyan ng 10 kilometro. Ika-8 naman sa ranking ang Davao City. 32 minutes at 59 seconds ang travel time. Habang ika-14 ang Maynila na may 32 minutes at 10 seconds na travel time sa kada 10 kilometro. Ang lumalalang traffic malaki ang epekto sa kabuhayan. Bawas kita lalo na sa mga driver na araw-araw kumakayod para sa kanilang pamilya. Umilit yung kita namin tapos mabagal yung ikot namin. Ganun. Natatraffic kami ng matagal. Paano ginagawa niyo diskarte? Tiyaga-tiyaga na lang. Tiyaga-tiyaga na lang sa biyahe. Pero pag hindi kami nagtiyaga, wala kami maiuwi, di ba? Dagang titiisin mo na lang yung na traffic, wala kang magagawa eh. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Viral video na nakunan yan sa Santa Ana, Maynila. Sa gitna po ng kaguluhan, lumapit si Barangay 901 Chairman Jerome Advincula at 3 beses na sinapak ang isang residenteng nakaposas. 2 sapak naman ang pinakawala ng misis ni Chairman, si Kagawad Lucille Advincula. Ang residenteng nasapak kabilang sa 6 na inaaresto noon ng mga otoridad dahil sa ingay umano habang nagiinuman. Nakakulong na sa Santa Ana Police Station ang 6 na wala raw plano magsampa ng kontrademanda. Tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Pinuntahan din ng GMA Integrated News ang mag-asawang Advincula pero tumanggi rin silang magsalita base raw sa payo ng kanilang abogado.
Nagsalita ang mga taga-saik ng mga dumadaan sa EDSA busway kahit hindi otorisado. Kabilang po sa mga nahuli kanina, ambulansyang may sakay na nagpanggap umanong pasyente. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlac. Motor na minamaneho ng pulis. Barangay ambulance na may nagkunwari para pasyente ayon sa tauhan ng SAIC. At ilang motor taxi na may sakay pang pasahero. Ilan lang yan sa mga sinitang iligal na dumaan sa EDSA Busway Ortigas Station ngayong umaga. Alas 6 pa lang ng umaga, nagsimula ng manghuli ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng mga hindi otorisadong dumaan sa EDSA Busway Ortigas Station. Wala pang 2 oras ang nakalipas, halos 20 ng motorista ang nahuli nilang sumuway at nagpilit lumusot sa EDSA bus lane. Ang dahilan ng ilang nakausap natin, ayaw maipit sa rush hour traffic. Hindi ko po kasi alam, ma'am kasi naghatid po ako ng pasyente. Ang inaano ko lang po, baka may isa pang emergency doon sa barangay po namin, maka-response po agad. Traffic po, kaya dito na po ako dumaan. Medyo nagmamadali na. Oras na po kasi, yung oras. Inahabol po kasi oras. Wala na tayong magawa kasi yan ang batas nila, ma'am. Karamihan sa mga nahuli, mga motorcycle rider. Ang isa pa sa kanila, doble kalbaryo ngayon. Dahil bukod sa iligal na pagdaan sa EDSA busway, napuna rin ng mga otoridad na expired na ang registration ng kanyang motor. Impound daw, impound. Bakit? Wala, pasok po kasi rehistro. Malilate na kasi kami, kaya nagmamadali kami. Nasa 5,000 hanggang 30,000 pesos ang multa sa mga mahuhuling hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway. Posible ring humantong sa driver's license revocation ang parusa para rito. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Malasiki, Pangasinan, kita ang pagbangga ng motorsiklo sa isang kolong-kolong na nasa unahan nito. Sa tindi ng impact, tumilapon ang mga sasakyan ng ilang metro. Hindi na nakuna ng CCTV, ngunit ang kolong-kolong tumama rin sa isang nakaparadang kotse. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng driver ng kolong-kolong at motorsiklo, maging ang kanilang mga angkas. Nagkaareglo naman ang mga may-ari ng sasakyan. Sa Malasiki pa rin, sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki matapos mahuling nagnanakaw ng kolong-kolong, inamin ng sospek ang kanyang ginawa. Anya, inudyukan siya ng anak ng kanyang kinakasama para gawin ang krimen dahil gusto raw nitong magkamotorsiklo. Gusto niya magkamotor. Pero alam po ba ninyo na mali yun? Opo, sir. Pero bakit ninyo ginawa? Nandun na ba kasi wala na magagawa. Mahaharap ang sospek sa karampatang reklamo. Nahuli rin kasama ng sospek ang menor de edad na anak ng kanyang kinakasama na itinurn over ng pulisya sa Municipal Social Welfare and Development Office. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpo ang patay sa banyo ng kanyang tinutuyang hotel sa ang isang Breton sa Adams, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, nakita na lang siyang nakahandusay roon ng kanyang misis na Pinay. Itinawag ito ng misis ng 66 anyos na lalaki sa mga pulis. At batay sa post-mortem examination, nasawi ang lalaki matapos na atakihin sa puso. Happy Thursday mga mare at pare! Bago ang finale bukas ng Widow's War, ni-reveal na ang mastermind at killer sa Kapuso Mystery Thriller Series. Inaglaruan ko lang kayong lahat. Demonyo mo, Jericho! Wala kang kasing sama! The secret is out! Played by Royce Cabrera, si Jericho ang mastermind sa patayang naganap sa Palacios Mansion. Nabunyag yan matapos ang pagkakalason ng mga Palacios sa kanilang family dinner. Tila shocked ang lahat sa revelation. Ang Palacios killers pala, not just 1 but 3. Sina Rico, Cairo, and Vivian, played by Ricky May Davao, Kiel Rodriguez at Lovely Rivero. Lahat ng yan ay nag-ugat sa kanilang paghiganti sa pamilya Palacios. Eto na nga ba ang katapusan ng mga Palacios? Abangan ang kasagutan mamaya pagkatapos ng mga batang riles sa GMA Prime. Bukas naman ang deadly finale ng series. Sa iba pang balita, halos 30 dayuhan ang arestado matapos mabisong operasyon umano ng pogo sa isang resort sa Silang, Cavite.
Isinagawa ang operasyon matapos magreklamo ang may-ari ng resort na ilang dayuhan ang pumapasok sa lugar na may dala umanong mga gaming paraphernalia, computer at laptop. 22 Chinese at 6 na Burmese ang naaresto. Kabilang din po sa mga naaresto ang boss umano nila na isang Chinese. Itinanggi niya ang paratang. Wala namang komento ang iba pang naaresto. Kinumpiska ang kanilang mga gadget para sa investigasyon. Mananatili sila sa tanggapan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission habang nagpapatuloy pa ang investigasyon at deportation proceedings. Pinakakasuhan po ng Department of Justice ng 62 counts ng kasong paglabag sa Anti-Money Laundering Act si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Kakasuhan din ang mga magulang at 2 kapatid ni Guo, pati 26 pang ibang konektado sa mga negosyo ng dating alkalde. Ang mga inirekomendang kaso ay dahil sa mga maanumalya umanong aktibidad sa 5 kumpanyang iniuugnay kay Guo, kabilang na ang Pogo Hub sa Bamban-Tarlac. Base sa resolusyon ng DOJ, malinaw umano na nanggaling sa mga ilegal na aktibidad ang mga perang pumasok sa mga kumpanya ni Guo na QJJ Farm at QC Genetics. Ginamit umano ang pera para sa mga gastusin ng Baofu Land na may-ari ng lupang kinatitirikan ng Pogo Compound sa Bamban at ng mga Pogo na Hongsheng at Zunyuan Technology na umupa sa nasabing compound. Ayon kay DOJ spokesperson Nico Clavano, sa Manila Regional Trial Court isasampa ang mga kaso. Ang resolusyon ng DOJ ay batay sa reklamong isinampa ng National Bureau of Investigation, Anti-Money Laundering Council at Presidential Anti-Organized Crime Commission noong August 30, 2024. Sinisikap ang kunin ang pahayag ng kampo ni Guo tungkol sa panibagong mga kaso. Nakakulong ang dating alkalde sa Pasig City Jail para sa naunang qualified human trafficking case. Sa mga nakaraang hearing sa Senado at Kamara, mailap si Guo sa mga tanong tungkol sa mga sinasabing negosyo niya. Mainit-init po na balita naman, may hakbang na ang National Price Coordinating Council para mapababa daw ang presyo ng bigas. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, nagpasa ng resolusyon ang National Price Coordinating Council na nag-aabiso sa Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency sa bigas. Kapag magdeklara na nito, maaaring mailabas na ng NFA ang buffer stock na bigas mula sa kanilang mga warehouse. Bukod sa masastabilize nito ang presyo, makakapamili na rin ng palay ang NFA sa harvest season. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., ibebenta raw ito sa mga LGU, Kadiwa, AFP, PNP at iba pang government agencies. Target daw itong maaprubahan ngayong buwan o sa Pebrero at target na maibenta ito sa 38 pesos kada kilo. Pero sa Marso, baka ibenta na raw ito ng 33 pesos kada kilo para maibenta naman ng mga LGU, GOCCs at iba pang agencies sa halagang 35 pesos kada kilo. Yung 40 pesos per kilo naman na rice for all ay ibababa sa 38 pesos kada kilo simula bukas para maging mas lalo pang abot kaya sa mga mamimili. Matapos naman na pakikipagpulong ng DTI sa mga manufacturers, napagkasunduan ang pagtataas ng presyo sa mahigit 60 produkto kagaya ng sardinas, gatas at tinapay. Pero giit naman ng DTI, mas marami naman ng mga produktong hindi magtataas ng presyo o yan ay nasa mahigit 150 na mga BNPCs o mga pangunahing bilihin. Connie, ngayong araw ay nag-ikot din ng DTI at DA dito sa Mutya ng Pasig at stable naman daw ang mga presyo at sa isang grocery na pinuntahan ay pasok naman din daw sa suggested retail price ang presyo ng mga bilihin. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sa iba pang balita, matapos ang 10 taon, huli ang isang lalaking wanted sa panggagahasa sa kanyang pamangkin sa Batangas. Ang akusado na aresto sa tulong ng kanyang kadate na isa palang police asset. Balitang hatid ni Jomer Apresto, exclusive. Matapos ang isang dekadang pagtatago, tuluyan ng napas sa kamay ng pulisya ang lalaking ito na wanted sa kasong panggagahasa sa kanyang pamangkin sa San Juan, Batangas noong 2014. Nung nalaman niya na kinasuhan siya ng rape, nagtago na siya sa parte ng Antipolo, Cainta,
tsaka sa Manila. So medyo nahirapan yung mga pulis natin na mahuli siya. Gawa ng una is sinusuportahan siya ng kanyang pamilya. Sa nakuhang impormasyon ng mga otoridad, nalaman na party-goer ang target at madalas daw gumigimik sa gabi. Ayon pa sa pulisya, kamakailan lang nabugbog umano ang lalaki sa isang bar sa Antipolo. Siya yung nabugbog pero hindi siya nagsampa ng kaso. Bigla na lang umalis sa police station kasi alam niya na may warrant siya. Sa tulong ng confidential informant, nalaman ng mga pulis ang pinagtataguan ng akusado. Ginamit nila ang isa sa kanilang mga babaeng police asset para makipagkilala sa target sa social media hanggang sa makuha ang loob ng akusado at nagkasundo na magkita sa Pasig City kung saan siya nahuli ng mga pulis. Nang makita ng mga otoridad ang target, agad siyang hinuli at isinilbi ng pulis na kanya sanang makakadate ang warrant laban sa kanya. Nasa kustodiya ngayon ng Manila Police District ang akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sabi nga niya, nararamdaman ko naman na parang mahuhuli ako. Pero mas maganda na rin to para maumpisa na yung kaso ko. Yun naman ang sabi niya. Kasi nga 10 years na rin siya nagtago. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hulikam ang pag-alis ng e-bike na yan sa isang gasolinahan sa Banggi, Ilocos Norte. Mapapansin na ang tila pag-angat ng e-bike habang minamaneho ng lalaki at sa pangalawa niyang pagsubok, umangat ang e-bike saka ito bumaliktad patalikod. Agad namang sumaklolo ang dalawang lalaki. Ligtas at hindi nasugatan ang nagmamaneho ng e-bike. Bistado ang chinap-chap ng mga sasakyan sa operasyon laban sa dalawang suspect sa rentangay modus dyan sa Antipolo, Rizal. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nagkasa ng manhunt operation ng Antipolo Police para mahuli ang 4 na suspect sa pagtangay ng nirentahan nilang van. Sa compound na ito sa Barangay San Jose na pag-alamang namamalagi ang mga target. Positive. Pagpasok ng pulisya, tumambad ang chinap-chap na van. Nagkalat ang hiwa-hiwalay ng mga parte ng sasakyan. Mula sa unang bahagi, Wala, ginutas yung numero. Magaling. Chassis. Ginutas. hanggang sa mga gulong. Ay, ito sir, mags ko. Yan. Mags ko. Ayun, na. Ito bagong bili to sir, kasi nung bumalik sa akin, bagong bili ko sa gulong. Sa investigasyon ng pulisya, 4 na lalaki ang nagpakilalang customer na magrenta ng van ng biktima na taga Cavite. Gagamitin daw nila ang sasakyan sa biyahe patungong Batangas noong Sabado. Sa Pasay City nakipag-meet up ang mga nagrenta na nangakong ibabalik ang van sa sumunod na araw. Pero di na raw sila nagparamdam. Naging susi ang GPS ng van para matunton ng mga sospek ayon sa pulisya. 3 yung GPS na kinabit ng owner sa kanyang van. 2 dun ay wired and ito yung isa wireless. At yun ang nag-feed ng exact GPS location dito sa owner. No? Arestado ang 2 sa mga sospek. Pinaghahanap pa ang 2 nilang kasama. Nadiskubre rin sa loob ng compound ang iba pang mga sasakyang pinagkakalas. Ayon sa pulisya, rentangay ang modus ng mga sospek. Magpapakilala silang magrerenta. Pero yun pala, tatangayin ang sasakyan at kakalasin ang mga bahagi nito para ibenta. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek. No comment po. No comment, ma'am. Sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station nakadetain ng mga sospek. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita po tayo sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay po sa pamamaril ang isang babae sa Bacolod City. Sara, ano ang itinuturong ugat ng pamamaril? Connie, chismis umano ang dahilan ng pamamaril. Napag-alaman din ng pulisya na matagal nang may alitan ang biktima at ang sospek. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Kasi nagtiro, tani madakpanan sa blakag nga payo, mami bulay nga
sa mga tao nga makakita siya tani manugid mahatag impormasyon sa mundo sa. Emosyonal ang 4 na anak ni Jeneline Permejo matapos siyang barilin ng kanilang kapitbahay sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Ang dahilan umano, chismis. Ayon sa pulisya, napag-alamang may matagal ng alitan ang biktima at ang itinurong suspect na si Johnny Caburnay. Na-found out naton nga ang motibo gali sa suspect nga ginimo yung krimen is ginapasibangdan niya ining biktima nga among nagabantay sa iya ka naga-feed sa information pagkanto dito sa live-in partner sa suspect sa abroad. Aminado ang ilang anak ng biktima na madalas siyang makipag-usap sa kanilang kapitbahay. Pero sabi nila, muna yung storya na nga ang may relasyon di na to dia. Sinong may relasyon? Ang ginambal nila nga may relasyon ng tiyo o kuno kag ang aring asawa yan ikagang bane ang nagtiro kay mama. That's why nga dos si mama ang ginabaso like. Tinutugis na ang itinurong suspect na nakatakas at nahaharap sa karampatang reklamo. Sa kuha ng CCTV, makikitang papalapit ang lalaking yan sa isang natutulog na lalaki sa gilid ng kalsada sa Barangay San Nicolas proper sa Cebu City. Kinuha niya ang wallet ng biktima at saka tumakas. Natangay ang mahigit 30,000 pisong ipambibili sana ng isda ng biktima. Naipablatter na ng biktima ang insidente sa pulisya. Aminado siyang nakatulog habang hinihintay ang magde-deliver ng isda. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect. Sa San Jose de Buenavista, Antique, natagpo ang patay ang isang asong unang naiulat na nawala. Ayon sa pamilyang may-ari sa asong si Pogi, nitong linggo nang mapansin nilang nawawala ito. Martes natagpuan na lang nila ang alaga na patay malapit sa kanilang bahay. May mga lapnos ang aso at may mga indikasyong tinaga ito. Pinayuhan na ng isang animal welfare advocate ang pamilya ni Pogi na mag-report sa pulisya para maimbestigahan ang insidente. Damo-damo, kung hindi lang gini nga ginatos, hindi linipo nga mga animal cruelty ang gatarabo diri sa Antique tungod sa mga nag-aaragwa nga maayam nga ginapost man nila, ginapangita man nila, pero amo na gani ginaalitan sa mga neighborhood kapag sino manda nga waay gidyasi pagpalangga sa mga ito. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Japan, ang latest vacation abroad ng ilang Kapuso stars. #travel goals sa Japan, si Lolong Bayani ng Bayan star Paul Salas at girlfriend na si Lutong Bahay host Mikey Quintos. Check sa bucket list ng Sparkle couple ang ilang iconic places doon. With matching kimonos, looking sweet din sa land of the rising sun, si Kate Valdez at Japanese personality na si Fumi. Isa sa mga itinerary nila, ang theme park na dream destination ni Kate. Fun in Japan din ang bakasyon ni Christopher Martin kasama ang kanyang mag-ina. Pumasyal rin sila sa sikat na theme park doon, pati na rin sa Mount Fuji. Sa ibang balita, kwinisyon sa Kamara kung dapat pa bang ituloy ang pagtuturo ng comprehensive sexuality education sa mga batang estudyante kasunod po ng pagtutol sa ilang partikular na aralin sa curriculum. Sabi naman ng Department of Education na ayon sa reproductive health law ang pagtuturo nito sa mga eskwelahan. Balitang hatid ni Ian Cruz. Dapat bang ituloy ang pagtuturo sa mga batang estudyante ng Comprehensive Sexuality Education o CSE? Yan ang gustong ipa-review ng House Committee on Basic Education and Culture sa Department of Education. Hindi nyo ba iso-suspend? Does the DepEd just want to proceed with this or you will have an answer to us by next week if this will be suspended? The discussion started already a few weeks ago. We will be sending the message and then we will be updating the House po. Sabi ng DepEd, sa Reproductive Health Law o RH Law, nakaangkla ang kanilang Department Order 31 noong 2018 sa implementasyon ng CSE. Kabilang daw sa kinakaharap na problema noon ang maagang pagbubuntis ng mga bata sa adolescent age, pati na ang tumataas na HIV cases sa hanay nila. Git ng DepEd, nasa IRR o Implementing Rules and Regulation ng RH Law na dapat magbigay ng naaayon sa edad na responsible parenthood and reproductive health education sa mga school-age children. Sa ilalim ng RH Law, mga batang edad 10 hanggang 19
ang dapat bigyan ng kaalaman ukol sa CSE. Pero sa pulong sinabi ng DepEd na kinder pa lang, may ibinibigay na silang pundasyon para sa CSE sa mga bata. Do we need to go as early as 5 years old and teach them reproductive health and gender sensitivity? For the early education, it's not actually the actual sexuality education that is taught, but these are foundational knowledge, like for example, identifying their body parts and describing practical ways of caring for their and protecting their bodies. So that is in general. It's not really that specific. Isinama sa agenda ng komite ang paksa ukol sa CSE dahil sa natanggap na mga komento ng mga mababatas mula sa mga magulang, kasama ang video explainer ng Project Talisay ukol sa masama umanong idudulot ng CSE sa mga bata. Ikinababahala ng grupo ang pumasang Adolescent Pregnancy Prevention Bill sa Kamara noong nakaraang taon na nasa second reading na sa Senado. Kapag naisa batas, magiging compulsory na bahagi ng edukasyon ng CSE kung saan tatalakayin ang adolescent sexuality at reproductive health. Why are children going to be taught to touch their sexual parts in a classroom mediated by a teacher na stranger dun sa bata? Ang mga parents ba naniniwala that a child should have the right to sexual pleasure? Or ang mga parents ba dapat may right na sabihin, lahat ng mga bagay na iniisip mo may tamang panahon? Giit naman ni Senador Risa Ontiveros na mayakda ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill sa Senado, walang katotohanan ang ipinalabas ng Project Dalisay. Una, walang anumang probisyon tungkol sa pagtuturo o paghikayat sa mga batang edad 0 to 4 years old o yung magtuturo daw di umano ng bodily pleasure sa mga batang 6 to 9 years old o ituturo din daw sa bata na may sexual rights sila. Kaya naman, magpapatawag si Senador Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, ng pagdinig para mabigyan ng linaw ang issue. Sa isang pahayag, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na kinikilala nila ang mga concern ukol sa implementasyon ng CSE, baging ang probisyon sa panukala ng Senado. Bukas daw ang pinto ng DepEd para sa mga pahayag at mungkahi. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkasundo na po ang Israel at grupong Hamas para sa tigil bakbakan matapos ang mahigit isang taong giyera. Magsisimula po ito sa linggo ayon sa Prime Minister ng Qatar na isa sa mga bansang pumagitan sa Israel at Hamas. Patuloy naman ang pakikipag-usap ng mga mediator sa dalawang panig na itigil na rin ang anumang pag-atake bago magsimula ang ceasefire. Sa ilalim po ng kasunduan na dadaan sa tatlong phase, pakakawalan ng Hamas ang kanilang mga hostage kapalit ng pagpapalaya sa mga Palestinong nakakulong sa Israel. At lilisanin na ng mga sundalo ng Israel ang Gaza na nakatakda namang i-reconstruct. Sumiklab ang giyera nang umatake ang Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Sa gitna ng bakbakan, mahigit 46,000 Palestino ang nasawi sa Gaza kung saan nananatili ang Hamas. Simula sa linggo, January 19, magiging epektibo na ang ban sa social media app na TikTok sa Amerika. Kasunod yan ng pinirmahang batas ni US President Joe Biden noong April 2024. Sa ilalim nito, ibaba ng TikTok kung hindi maibenta ng Chinese company nitong ByteDance ang kanilang assets sa isang US company bago ipatupad ang batas sa January 19. Isang araw bago ang pagbabalik White House ni US President-elect Donald Trump. Ayon sa ulat ng The Washington Post, kinoconsider daw ni Trump na mag-issue ng executive order para pigilan o i-delay ang pag-ban sa naturang social media app ng 60 hanggang 90 days. Pinag-aaralan din ng Supreme Court ng Amerika kung kakatigan ang batas o iuutos na ihinto muna ang implementasyon nito. Wala pang komento ang TikTok at ang kumpanyang ByteDance tungkol dito. Pero una nang nilang hiniling na i-delay ang pagpapatupad sa batas na anilay lumalabag sa karapatan sa free speech.
Batay sa datos ng TikTok, 170 million ang users nila sa Amerika, kabilang ang ilang celebrities at personalities. Ito ang GMA Regional TV News. Sa General Santos City, patay ang isang negosyante kasunod ng pamamaril sa loob mismo ng kanyang salon. Sa kuha ng CCTV, bigla na lang nanutok ng baril sa loob ng salon ang gunman na nakakap at nakatakip ang mukha. Nagpulasan ang mga tao sa loob at meron ding ilan na pinagbabato ng gamit ang gunman. Napaatras ang gunman at lumabas saglit, pero pagbalik, doon na siya nagpaputok ng baril sa loob ng salon. Ilang beses pa siyang namaril sa loob bago tuluyang umalis. Ayon sa pulisya, dead on arrival sa ospital ang may-ari ng salon. Wala nang ibang nasaktan sa loob ng salon. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan at motibo ng gunman. Kaugnay naman po sa ipinasang resolusyon ng National Price Coordinating Council na nag-aabiso sa Department of Agriculture para magdeklara ng food security emergency sa bigas at iba pang issue, kausapin na po natin si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Hi, Connie. Magandang tanghali. Magandang tanghali po sa lahat na nakikinig at nanonood. Ano po yung naging basihan, unang-una sa lahat, nito pong inaprubahang resolusyon para magdeklara na ho ng food security emergency sa bigas ang DA? Ayon dun sa initial na pagpupulong ng National Price Coordinating Council, ang naging basihan dito yung extraordinary increase sa presyo ng mga bilihin. Connie. Alright. Pero ano ho yung estado ho ba ng supply at presyuhan ngayon ng bigas natin sa buong bansa? In terms of sa supply, Connie, marami yung supply natin. In fact, we have more than or almost 90 days ng inventaryo ng bigas after nung December 2024. Sa presyuhan naman, alam natin na kahit may mga action tayo, medyo mataas pa rin yung presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Bagamat nung nag-ikot kami kanina, kasama ang DTI sa pangunan ni Secretary Kiko Chu Laurel Jr., ay malaki na rin yung ginababa ng mga presyo. But nevertheless, isa sa mga pangunahing hakbangin natin bakit sinusuportahan din natin itong posibleng deklarasyon ng food security emergency ay para mailabas ng NFA yung kanilang napakalaking inventaryo din. Nakapamili sila ng 300,000 metric tons ng palay, katumbas siya ng 6 million bags. At dahil mag-start na uli yung anihan sa mga susunod na buwan, linggo, kailangan ma-dispose ito para makapamili ulit tayo. At kanina nagpulong sa Metro Manila Council para hingin ng suporta ng mga lokal na pamahalaan dito sa National Capital Region na sila yung unang bebentahan ng NFA ng bigas sa fresh pesos para maibenta naman nila at 38 pesos. Okay, so ang mga LGU na po, kumbaga, ang bibili para sa kanilang mga constituents. Tama yun, Connie. Alright, kung papayagan na ho ng NFA na mag-release nga ng buffer stock rice para ho ma-stabilize nga ang local price, magkano ho yung pinakamababang presyo sa tingin ninyo ng bigas na pwede ho kayang mabili nating mga mamamayan? Yung nabanggit ko nga kanina, Connie, initial na i-offer ng NFA sa mga lokal na pamahalaan ay nasa 36 pesos ngayong January, at by end of February, March, pwede pa itong maibaba at 33 pesos. So pwede namang ibenta ng lokal na pamahalaan na 35 pesos. Paano papasok ho dyan yung 58 pesos na ating pong initial na sinasabi nga na pinaka-limit? Actually, gusto ko lang linawin yung maximum suggested retail price. Opo. It only applies sa imported na bigas. Yung mga magagandang klase, yung 5% broken. At eventually, maglalabas din tayo ng MSRP para naman doon sa 25% broken. Inuuna lang natin ito kasabay nung pagsasaayos naman nung ating label para pag doon na tayo sa pagtakal sa mga pamilihan ay kabisado na ng ating mga mamimili
kung ano yung imported, ano yung local, ano yung 5%, 25%, at mas magiging maayos yung ating pagbebenta. At inaasahan natin by end February or early March ay nakalatag na lahat, including yung MSRP for other classification ng bigas. Okay, kung sakasakali ho, posible bang maapektuhan po nitong pagbabaho ng presyo ng bigas, yung binibenta naman sa mga kadiwa na alam na ho natin na subsidized at mura na? Magmumura pa ba? Connie, gusto ko rin i-announce na starting tomorrow, yung ating 40 pesos na rice for all ay ibebenta naman natin na 38 pesos na. Ayun. So, ang mga factors dito, of course, yung patuloy na pagbaba ng presyo sa international market and of course, maganda rin yung ating inventory. Alright, marami pong salamat sa inyo pong update sa amin, sir. Maraming salamat din, Connie. Mabuhay ka. Good morning. Ayan po naman si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Binawi na ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang kandidatura sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Pumunta si Singson sa tanggapan ng Commission on Elections para isumite ang kanyang Certificate of Withdrawal of Candidacy. Ayon kay Singson, mga problema sa kalusugan ang dahilan kung bakit aatras siya sa senatorial race. Sabi ng dating gobernador, 2 beses siyang nagka-pneumonia nitong 2024 at nahihirapan din daw makatulog. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, ipatatanggal nila ang pangalan ni Singson bago mag-imprenta ulit ng mga bagong balota. Balik Pilipinas ang ilang miyembro ng South Korean boy group na 17. Mainit na sinalubong ng Carrots ang grupo sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport kaninang 10:45 a.m. All smiles naman na bumati ang K-pop idols sa kanilang fans. Inaasahang darating mamayang hapon ang iba pang miyembro ng grupo. Narito ang 17 para sa Philippine leg ng kanilang much-anticipated Right Here World Tour this weekend. May throwback post si star of the new gen and My Ilonggo Girl actress Jillian Ward kasama ang veteran actor na si Dominic Ochoa. Say ni Jillian, bago umalis si Dominic sa pinagsamahan nilang hit series na Abot Kamay na Pangarap, 3 araw silang nag-iyakan. Si Jillian ang gumanap noon na Doktora Annalyn Santos habang si Dominic ang tatay-tatayan ni Annalyn na si Michael. Nagpaabot din ng suporta si Jillian sa kanyang tatay-tatayan sa series na mapapanood ngayon sa Afternoon Prime series na Prinsesa ng City Jail bilang si Raymond. Ang leading man naman ni Jillian sa My Ilonggo Girl na si Michael Sager ang cover ng V-Man Southeast Asia magazine. Cool and graceful si Michael sa cover, showcasing fusion and tradition and modernity. Ayon sa magazine, si Michael ang next leading man at rising star sa region. Bukod dito, ibinahagi rin ni Michael ang kanyang journey to stardom at craftsmanship. Mahigit 4 na bilyong piso ang inilaan para sa relokasyon ng tanggapan ng Senado ngayong 2025. Sa ilalim po ng 2025 General Appropriations Act, mahigit 4 billion pesos ang nakalaan para sa Phase 3 ng mismong construction ng bagong Senate building. Halos 210 million pesos ay para po sa huling installment sa lote na tatayuan ng gusali. Mahigit 33 million pesos naman para sa maintenance at iba pang gastos. Sa pinakahuling report ng Department of Public Works and Highways, umaabot na sa 31.6 billion pesos ang building cost ng Senado. Lumalabas yan na mahigit 240,000 pesos ang gastos kada square meter. Hindi pa raw kasama rito ang bayad sa lupa at mga furniture. Inaasahan namang matatapos ang gusali sa 2027. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang lalaki nagbebenta ng longganisa sa Cabanatuan, Nueva Ecija dahil sa pagtutulak umano ng ilegal na droga. Sa bypass operation ng Cabanatuan Police, nakuha sa kanyang mahigit sa 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mahigit sa 136,000 pesos. Nakulong na ang lalaki at maharap sa karampatang reklamo. Wala siyang pahayag.
Nagkampiyon ng Pinoy cyclist na si Simon Servillon sa Bukit Timah, Singapore. Lumaban si Servillon sa 2025 Singapore Open Enduro. Siya ang nanalong male Open champion at overall champion. Nakapagtala siya doon ng oras na 10 minutes and 9 seconds. Good job, Simon! And for today's trending story, tampok po natin ang karanasan ng isang babae sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nagkaroon kasi siya ng instant motivation habang nagja-jogging. Naging fit ang katawan pero tumaba naman ang bulsa. Yan ang feeling blessed experience ni Precious Andul Dulao. Sa kanya kasing morning run, sinong maniniwala na merong instant yaman? Sulit ang papawi sa napulot na 10, 20, 50 at maging 100 piso. Hinala ni Precious Ann, nahulog yan ng mga kapwa jogger at mga residente roon at hindi na namalayan. Viral online ang video with more than 900,000 views. Kaya, trending! Makapag-jogging nga mamaya. Saan ba yan? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.